Wala na raw atrasan ang giyera sa Mindanao, lalo't marami ng nalagas na buhay na mga sundalo't pulis. Kaya ang utos ni Pangulong Duterte, pulbusin ang mga terorista na pangdayuhang ideolohiya naman daw ang ipinaglalaban. Live mula sa Kidapawan City, may report si Ian Cruz. Ian? Ma'am Jess, sa pananalita nga mismo ni Pangulong Duterte, ang sinabi niya kahit lumalaban ang mga sundalo sa mga local terrorist group hanggang sa matapos ang kanyang termino ay papahintulutan daw ng Pangulo kung ang kapakanan ng mas nakararaming Pilipino raw ang nakataya. Narito ang aking report. Let's make it public, no? Tapusin natin yung tunggera na to. Inumpisahan ninyo. Marami na akong patay na sundalo. Marami na akong patay na pulis. We have crossed the bridge already. Kung saan ang wala pang patayan? Ano yun? May soldiers. Itong kada oras ito, tamaan talaga sa Marawi ngayon. Ay, ang kalaban, hindi naman Maranao. Ito ang manghang na pahayag ng Pangulo sa harap ng 602nd Infantry Brigade ng Philippine Army matapos ang 2 linggong bakbakan sa Marawi. Galit daw ang Pangulo dahil hinayaan ng mga local terrorists na makumbinsi sila ng dayuhang ideolohiya. Kaya naman wala na raw makakapigil sa kanya sa pagpatay sa mga kalaban. Foreign yan sa inyo. Hindi inyo yan. Galing yan Middle East. And it only means, ang avowed objective ng ISIS is to kill and destroy. Period. Kaya ako, I will destroy also and kill. Period. Tapusin natin ito. Inumpisahan ninyong tapusin na natin to. Walang pistoks. If it would take me 10 years to do it, I will do it. Muling pagtitiyak ng Pangulo, sagot niya ang mga sundalo. May patama rin siya sa mga kritiko, lalo na sa Commission on Human Rights. Okay yung matapos. Pag sabi destroy or destroy. Yan man ang gusto nila. Sabihin lang bakit, why is the order destroy? I am fighting a war here. Huwag kayong makialam. I don't care about human rights. Sige, kayo dito. Barilin ninyo kaagad. At panghuli, nakuha pang magbiro ng Pangulo bago siya umalis. Buhayin ninyo ako ng 5 years. Baka ikuditan ninyo ako tapos itapon ninyo ako sa isang kanto. Di, naluko na. Wala nang sa kalaban. Ma'am Jess, bukod nga doon sa pagtiyak ng Pangulo na sagot niya ang mga sundalo at pulis ngayong panahon ng martial law, ay may inilutang din ng Pangulo na may binabalangkas daw siyang trust fund na programa para sa mga estudyanteng anak ng mga sundalo. At Ma'am Jess, sa ngayon wala pang binabanggit ang kampo ng Pangulo kung babalik na ito ng Maynila sapagkat napakarami pa raw nitong inaasikaso dito sa Mindanao kung saan nga umiiral pa rin ang batas militar. At Ma'am Jess, ang Pangulo ay alam daw ang nangyaring pagkakaaresto doon nga sa ama ng Maute Brothers doon mismo sa kanyang hometown sa Davao City, Ma'am Jess. Okay. Ian, hiniling niya nung weekend na tapusin na in 3 days. Mukhang hindi mangyayari yon. Ngayon yung ika-3rd day. Anong sabi rito ni Pangulong Duterte? Well, Ma'am Jess, yun nga, nabanggit niya na talagang hanggat hindi nauubos itong mga miyembro ng Maute Group, kasama na yung kanilang mga tinatawag na mga foreign jihadists na kasama, hindi talaga matatapos ito. At sinasabi rin sa atin, Ma'am Jess, nitong si General Eduardo Año ng AFP, na hindi talaga nila maibigay o maipangako yung eksaktong date kung kailan nila matatapos itong paghabol dito sa mga terorista sapagkat kung meron daw nakapuslit papunta sa ibang lugar, hahabulin pa nila at kung matapos man ang labanan sa Marawi, meron pa rin daw silang mga hahabulin ng mga Abu Sayyaf, mga BIFF at iba pang mga local terrorist group na kailangan daw na matapos na para isahang solusyon na lang daw sa problema, Ma'am Jess. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.